mababa or mas mataas sa 50%, which is yung probable error. So, ang formula niya lang is C, standard error of the mean din, pero meron siyang kakabit na term which is 0.6745. So, ang nadaanan niyo si probability and statistics na subject, tapos meron kayong mga parang bell curve, and then meron tayong mga probable error, yung may mga mahahabang table na madaming values. Tapos meron probable error, tapos meron siyang constant na kaakibat. So, ang naging constant ng pag-probable error at 50% is 0.6745. So, nakakasunod pa naman. Konti pa lang namang formula ang nade-discuss natin. Don't worry, itong mga formula na ito ay may kasunod na mga sample problems para ma-realize ninyo kung or ma-visualize ninyo kung saan ginagamit itong mga formulas na ito. So, please raise your hand lang if mayroong question. And if wala naman, move na tayo sa ating next formula, which is the relative precision. So, the relative precision is the ratio of the precision of a given measurement and the value of the measurement itself. So it is given by the formula RE is equal to PE sub M, or the probable error of the mean, all over the average or the most probable value. Diba? Ang dadali ng ang dadali ng mga formula natin. Kayang-kaya nyo yung perfectin. So next tayo. Next error na kailangan nating i-solve is the error of a sum. Take these three lines, for example. The red line, the black line, and the white line. Suppose that they are measured separately at distance L1, L2, and L3. Afterwards, di natin alam kung gaano kalaki yung error ng bawat isa. All we know is kada measurement natin is kagaya nga ng sabi ko nung isang beses, the errors may be mitigated but not removed completely. So yung errors natin is present, E sub 1, E sub 2, E sub 3, and they are of different values. So para makuha natin ang ating E sub total, or ang total error natin, it will be equal to the plus minus square root ng E sub 1 squared, E sub 2 squared, E sub 3 squared, all the way to the error of the last measurement. So kung may 10 measurements kayo, hanggang E sub 10 squared yan. So yung L total naman natin is common sense na naman yan. Pag nasama-samahin natin yung mga measurements na nakuha natin sa ating fieldwork. So para naman malaman kung ano ba yung range ng nakuha nating values, incorporating the error of sum, it will be this L total plus minus E subtotal. So pag sinabi natin range, kailangan yung kuhanin si L total plus E total at si L total minus E total. Kaya nga siya naka plus minus. Kasi hindi natin alam kung yung error na na-solve natin is pabawas or padagdag. So, okay ba tayo doon? Nakakasunod pa naman. Ayan. So, silence means yes tayo dito. May sabihin nakakasunod pa kayo.
Moving on to the next one. Nagno-notes ba kayo? Kasi kailangan ninyo na din yung formulas natin for our sample problems. Ayan. Good to know naman po. Kung meron tayong error ng sum, meron din tayong error ng product. So, kalimitan naman, si error ng product is ma-apply natin siya kapag nagkaroon tayo ng errors in area measurements. So, kung yung isa is linear measurements lang sa error of a sum, sa atin namang error of a product is mostly applied siya sa ating mga area computation. So, suppose we have a rectangle with the area with the length A and B respectively. And then kuha sa kanya ng measurement is meron tayong error sa pagme-measure ng A dito. May error tayo sa pagme-measure ng A dito. May error tayo sa pagme-measure ng B dito. At meron tayong error sa pagme-measure ng B dito. So that will result in the error of the computation of the area itself. So para ma-compute ang ating ang error of a product, it will be equal to plus minus square root ng A times E sub B squared. So side A error B plus B error A squared. So madali lang naman siyang i-get. So again, if range ng area naman ang kailangan natin, it will be area total plus error total at saka area total minus error total. Kasi nga, plus minus again yung ating error. Up next is we have the weighted measurement. So ito lang magagamit natin to if kailangan natin mag-adjust kapag yung ating data ay may mga error. So kapag may error yung data natin, is kailangan natin siyang i-adjust. And paano natin malalaman kung saang factor tayo mas mag-a-adjust other than the remaining factors is through weighted measurements. Para ang sinasabi lang dito is saan bang part ka ng fieldwork ninyo mas nag-focus. Ibig sabihin kung mas nag-focus ka doon, mas maliit yung mas malaki yung weighted measurement niya and therefore mas maliit lang yung makukuha niyang adjustments compared to the other parts of our field work. So, gaya nakikita niyo dito, mayroon tayong mga relationships. It may be directly or inversely proportional depending on kung ano ba ang kailangan kung ano ba yung dinidescribe ng problem. So, enumerate lang natin that the weight is inversely proportional to the square of the probable errors. On the other hand, ang weight naman natin is directly proportional to the number of observations. Next is the weight is inversely proportional to the distance, and weight is also inversely proportional to the number of setups. And for the last one, meron tayong correction which we'll be using later for our sample problems, which is inversely proportional to the weight, and it's given by the formula C is equal to the percent correction over the summation of percent correction times the E or the error. Are there any questions from the class? Please raise your hand if you have a question, and can I get a thumbs down react if wala naman tayong tanong? Yes, Mr. Agbulos, tama ba? Yes, sir. Agbulas po.
Sir, pwede pong pakibalik po dun sa yung last slide po. Hindi ko lang po na notes yung yung sinulat yung pang formula. Ito ba? Apo. Okay na po, sir. Thank you po. Sabihin mo pag okay. Okay na? So, any other questions, inquiries, violent reactions? Mga rar dyan. Nakakita ng madaming formula. Rar. Ganun. Yes, Mr. De Los Reyes. Sir, clarify lang po. Paano nga po yung summation ng V squared dun po sa standard error of mean? Sige, balik tayo. Ito ba? Opo. Paano nga po yung summation ng V squared dito? Ito. Paano po So, paano siya? So, una, kukuhanin nyo muna ang mga residuals ng mga given data ninyo. So, kung meron kayong data x sub 1, x sub 2, x sub 3, kung meron kayong tatlong data, tatlong residuals ang makukuha ninyo. One for each data in question. And then, pag nakuha nyo na yung residual niya, saka nyo siya isa-square. And pagka-square nyo sa mga V na yan, saka nyo siya pag-add din, para mangyayari V sub 1 squared plus V sub 2 squared plus V sub 3 squared. Ayan. Yan yung ating summation ng V squared. Okay tayo doon? Okay po, thank you po. Ayan. Any other questions? Wala na? Sure kayo? Pa-thumbs down na ng lahat kung wala nang tanong. Ayan. Kung wala na kayong tanong, syempre, ako ang magtatanong. Here is your sample problem number 1. Yan. A civil engineer measures the distance of points A and B, and the following values were recorded in a series of measurements. So in this measurement, they have done 4 trials with the distance 200.58, 200.4, 200.38, and 200.46 respectively. So isa lang yan, point A and point B lang ang mineasure niya. Mineasure niya lang ng 4 na beses. The first question is to determine the average value or the mean. So, kailangan pa bang i-discuss yan? So, kaya nyo na yung isolve. Pakilagay sa ating in-call messages what is the average value ng ating series of measurements. Ayan, so almost everyone's answer is almost the same. So let's break it down new. So ang ating x bar or ang ating most probable value is the sum of all the distances for each trials over the number of trials, which is 4, which is equal siya sa x bar equals 200.455. So, ayan, di ba? Ang dali lang, Kaya na perfectin ang exam. Nakasoldo ng average. Okay na. Yes, udo na.
Amazing na kayo. Up next is determine the probable error of the mean. So, na-take note ba ang formula sa ating probable error of the mean? So, can someone tell me again kung ano ang formula ng probable error of the mean? Please raise your hand if you want to answer. Para isusulatin ko dito sa ating PowerPoint. So, probable error of the mean, or the PEM, is equal to, yun nauna si, ba naunang nag-raise? Si Mr. Agbulos ulit yung nauna. So, sige. Mr. Agbulos. Yung iba ay mamaya natin sila bibigyan ng chance. Yung is equal to positive negative 0.6745 times e raised 3 over square root of n. Sige, plus minus 0.6745 po. Sige. Times e over square root of n po. Times e over square root ng n. Tama ba? May given tayo na n. Paano natin kukunin si e? Anyone? Paano natin kukunin si e? Or who can just give me the expanded form of this formula? What is the expanded formula for the probable error of the mean? O, nasa na yung mga tumataas ng kamay kanina? Dahil si Mr. Agbulos ay nakasagot na. Ala. Si Miss Bagyo naman. Sir, positive negative 0.6745 Okay na, okay. 0.6745 times the quantity square root of summation of MPV minus X squared all over N dito quantity N minus 1 po. Ayan. So, ito ang ating expanded form ng probable error of the mean. So, kakailanganan natin is si MPV minus X or ang ating residual. So, mag-add tayo ng extra column dito, which is corresponding to our residual or V. Being our formula for our residual is MPV minus X, and our MPV is, ano nga ulit ang MPV natin? 200.455. O, sinong pwede? Anyone raise their, who wants to answer the 4 residuals natin? Please raise your hand and dictate to me the answer for our residual. Yes, Miss Virtusio.
Sa trial number 1 po, ang V po ay 0.18. Ako lang ba or medyo choppy si Miss Virtusio? Sa trial 1 po ay 0.18. Sa trial 1 ay 0.18 po. 0.18 ba? Yes, tutulungan ka na daw ni Mr. Brunyosa. Sir, yung nakuha ko po is negative 0.125. Dun po sa Negative 0.125. O, tuloy-tuloy mo na. Hanggang trial 4. wait lang po. O, sabihin mo sa ito. Ang next po is 0.055. 0.055. Next po is 0.075. 0.075. For the last one. Next po is negative 0.005. Negative 0.005. So, kapareho ba kayo ng sagot ni Mr. Brunyosa? Ayan. So, up next, anong sunod natin gagawin? Kagaya ng sinabi ko kanina, lahat ng mga residuals is kailangan muna natin silang square bago natin sila i-add. So, hindi ko na ipapaisa-isa sa inyo kung ano man ang mga v-squared ng mga to. Ang kailangan ko na lang is, what is the summation of v squared? Wait. Kung makita. Yes, Miss Rosales. Sir, audible po ba? Yes, audible naman. Ang sagot ko po ay 0.0243. 0.0243. 0.0243. So, tama ba ang sagot ni Miss Rosales? 0.0243. O nagsosolve pa ang mga person? Ayan. So, kung kapareho naman, ayusin natin siya. Ayusin natin siya. Ayan. 0.0243. And with that, meron na tayong summation ng v-squared. Makukuha na natin ang ating probable error of the mean, which is ano ang ating probable error of the mean. Yes, Mr. Brunyosa. 0.09 po. 0.09. Tama ba ang sagot? Sorry po. Tama ba ang sagot?
Kapag na-reach mo yung animation, yung optimal velocity, is polarized. So, ano modifications natin? So, yung maintenance niya, mas regular. Compared pag bumili ka Tama ba ang sagot ni Mr. Brignosa? Oh, pumapalag. Mr. Castillo. Ano ang sagot mo? Ang nakuha ko pong probable error of the mean po is positive negative 0.030525 po. Or 0.0. Ulit. Positive negative 0.0. 303. 0.03. 03. 525 po. Okay na, tama yan. Ito, tama na itong sagot na to. May papalag pa dito. Suntukan na lang daw, sabi ni Mr. Castillo. Pag may pumalag. So, ito nga yung formula and direct substitution lang naman tayo is the probable error of the mean is equal to plus minus 0.03. Ayan. So, next question. To determine the precision of the measurements. Ano ang ating kailangan hanapin when we are talking about the precision of the measurements? Ayan, agree ba kayo kay Miss Lunar na relative precision ang hinahanap? Grabe, wala atang nag-a-agree. Mag-isa ka daw. Mag-isa ka. Ay. So, kung relative precision ang ating hinahanap, ano ang relative precision natin? Lunog yelo. Yes, Mr. Brignosa. 1.497 times 10 raised to negative 4 po. Ayan, so thank you, Mr. Brignosa. So, first of all, ang ating formula is the relative precision is equal to the probable error of the mean and our average or x bar. So, lahat naman yan is na-solve na natin kanina. And ang ating answer is 6/40,091. But, at least sa akin, ang requirement ko that all relative na lahat ng ating relative precision is always in the form of 1/n.
or 1 over a certain measurement. So, kailangan itong 6,000, 6 over 40,091 is gawin natin siyang ganitong form. Paano natin siya gagawin? So, ang gagawin lang naman natin dyan is 1 over reciprocate. Tama ba? Reciprocate. 1 over 40,000. 91 over 6. Ayan, ganyan lang yung gagawin nyo. Bababa nyo lang dito. Itong numerator, ibababa nyo lang dito. Itong numerator, ibaba nyo lang siya. Pag ganyan. So, ano ang ating sagot? Anong sagot natin sa ating relative precision? Paki-type na lang sa ating in-call messages. Ano na ang relative precision? I see ya. Ang form nga natin ay 1 over something. Ayan. So, ang ating answer is 1 over the relative precision is approximately equal to 1 over 6,681.83. Pero itong denominator is expressed na natin siya or i-round off natin siya to our nearest whole number. So, approximately 1 over 6,682. Ano ba magiging implication? Kasi mas madali nating matitingnan na kunwari, on every 6,682 meters, susukatin natin is 1 meter lang ang ating error. So, ganun lang. Parang ganun natin siya mag-gauge kung gaano kaliit or gaano ka precise nagiging. So, naiintindihan ba? So, any questions so far from the class? Ayan, kung wala naman tanong, move na tayo sa ating next sample problem wherein kung nag-guide ko na kayo dito sa sample problem number 1, pwede ko naman na kayong bigyan lang another problem. Same lang naman siya. Meron tayong distance AB and meron tayong 4 trials and the distances are 120.68, 120.84, 120.76, and 120.64 respectively for each trials. So the first question is to find the probable error. Oh, so wala na ako. Please raise your hand na if
meron na agad kayong sagot. Or ano na lang pala, pakisulat na lang sa ating chat box, sa ating in-call messages ang sagot. Probable error for this problem. Ayan, so ang bilis naman ng person na ito. Bagay madali naman ang ating mga questions. No. Ayan. So pareho ba kayo ng naging sagot kay Miss Rosales, Miss De Castro, Miss Cleofe, at Miss Baguio? Oh. So first of all, ang kailangan lang nating hanapin is always the most probable value. And our most probable value is 120.73. Afterwards is hanapin ang establish ang ating residuals ng ating mga V squared. With that in mind, meron na tayo summation ng V squared which is equal to 0.0236. So, ang probable error natin, when we say probable error, ang hinahanap natin is yung probable error of the mean or ang ating PE sub M. Nakasolve lang din natin kanina. Ang formula is 0.6745. That's the square root of
summation ng v squared over n times n minus 1. And direct substitution lang tayo to our formula and we will come up with the answer plus minus 0.0299. Ayan. So, ito si Mr. Karandang at si Mr. Estanco, tama ba ang pronounce ko? Ay, 0.059 ang sagot. So, kita na ba kung saan nagkamali? Mr. Karandang, Mr. Estanco, nakita na ba kung saan part ng solution? Yes, Mr. Karandang. Sir, i-clarify ko lang po. Doon po sa tiga po find the probable error po ang tinatanong. Ay ang pinagbasehan po namin formula ay yung probable error lang po, hindi yung probable error of the mean. Paano po i-differentiate yung dalawa doon? Diba ang meron tayo ay standard error at probable error. Standard error. So, kapag sinabi sa problem na probable the mean at probable error at 50% or probable error, ito, standard of the mean. The mean. Okay, tayo sagot ko ba yung tanong, Mr. Karandang? Ayan. Basta alam na kung saan magkalapses ngayon para ma-apply sa mga susunod na problem. So again, pag sinabi probable error, generate sa probable error at 50% or the probable standard deviation. What is the standard deviation? Pakisulat na lang sa ating in-call messages ng sagot. What is the standard deviation sa problem na ito?
Ayan, so may mga sagot na ulit tayo. Medyo pare-pareho naman tayo. Ngayon, Tapos pag solving kasi, pag nagpatara ko, dalawang tara ko solve. Tapos halimbawa, pag hirap talaga pa solve ko. Punta, ayan. 3 times. So, pag sinabi natin standard deviation, ang hinahanap natin is si standard error. And meron naman na tayong formulang established for our standard deviation and is equal to plus minus square root ng summation ng v squared over n minus 1. And direct substitution lang tayo ng ating mga values nakuha for this formula, and we will come up with a value of plus minus 0.0887, which is tumama naman ang lahat ng nagsagot. Ayan, so tama naman kayong lahat. May tama kayong lahat. Sorry. Tapos pwede naman, ang gawin mo. Ayan, so mayroon pa yung isang question. Question number 3. Oh, madali na lang to. Find the standard error of the mean. Input agad sa ating in-call messages. Bilisan, walang mali. Ang standard error of the mean is E sub m is equal to E over the square root ng n. Ang n naman natin is number of trials, which is equal to 4. Direct substitution, and we will come up with plus minus 0.0443. So, naiintindihan na kung paano gamitin sina most probable value, standard error, standard of error of the mean, probable error of the mean, at si relative precision. Thumbs up if alam na or naiintindihan na. Thumbs down or if hindi pa. Yun dun tayo sa thinking emoji dyan. If nagpa-process pa ang mga bagay-bagay sa brain. Ayan, good to know naman. Yes, Mr. Castillo, any violent reaction? Ask ko lang po, sir, sa ilang places po pag nag-round off po ang required nyo? Kapag mga ganyang bagay is always read the directions. Depende sa assessment na ibibigay sa inyo kung ano ang i-require sa inyo na number of places or number of significant figures. Okay tayo doon? Malay mo na pala. Round off to 5 significant figures. Ayan, so move na tayo sa ating next topic. Hindi naman next topic. Next problem. Ayan, the following interior angles of a triangle traverse were measured with the same precision. Meron tayong tatlong angles of a triangle ABC, which is 41, 77, and 63 degrees respectively. Each angles are measured 5 times for angle A, 6 times for angle B, and 2 times for angle C. The first question is to determine the most probable value of angle A.
So katulad kaiba na siya ng situation dito sa previous problem. Dito meron lang tayong isang distance na merong 4 na trials. Dito naman sa next problem, meron tayong tatlong given, Ayan. So dito naman kung sa sample problem number 2 is meron kang isang given na sinukat mo ng madaming beses. Dito naman sa sample problem 3 is meron kang tatlong given na meron pa siyang kanya-kanyang number of measurements pero meron siyang meron siyang corresponding value. Ayan. So, una sa lahat, tingnan muna natin kung ano tang naging problema dito sa problem na to. I-try nyo ngang i-add kung ano ang sum ng tatlong values or yung tatlong angle na given. Ano ang sum nila. $181. Pero, ano ba ang ating sum of interior angle sa isang triangle? $180. So, ibig sabihin ng data gathered natin ay meron siyang error na 1 degree. Wait lang. Ayaw lumabas ng mouse pointer. Ayan. So, the sum is A plus B plus C, which results 181 degrees. And the error natin is 1 degree. Or, when we convert 1 degree into minutes, it will be 60 minutes. So, tanda pa ba sa ating sexagesimal units na meron tayong degree, minutes, tsaka seconds. That 1 degree is equal to 60 minutes. And 1 minute as per our normal time is equal to 60 seconds. So, na-discuss ko naman yan nung inaano natin yung mga types of measurements na pwede nating ma-encounter sa surveying. So, tanda pa ito? So, bali, ang gagawin natin sa problem na ito is itong 60 minutes. Itong 60 minutes na ito is i-distribute natin siya dito sa tatlong angle na ito para i-adjust natin tong mga angle na to and bumalik ang sum nila sa kanyang corresponding, which is 180 degrees. Okay ba tayo doon? So, dito papasok yung ating weighted measurements. And speaking of weighted measurements, ito yung mga weight ng ating mga angles. Nakadepende siya sa ating, si weight is nakadepende sa ating number of measurements. So, makikita nyo dito, may number tayo na 30. So, ano yung number? Ano yung 30 na yan? Saan nang galing? Yan. Any idea from the class? Raise your hand if may idea and diretso agad tayo.
Diretsong thumbs down if walang idea. Wala. 50% nung error. LCD. So si Mr. Roloqui, tama ba? Tama ba ang... Am I not butchering your surname? Ayan. So not necessarily LCD kasi hindi naman siya naka-denominator but LCM. The least common multiple natin for these three numbers of measurements. LCM nila is 30. So, i-divide lang natin si Dinivide lang natin si 30 doon sa ating number of measurements at makukuha natin yung ating weight. So, kaya natin, dito sa method na to, kinuha natin si LCM para ma-ensure natin that all our weights ay magiging magiging whole number. And ang ating summation ng W is magiging whole number. So afterwards, meron pa tayong isang problem wherein i-discuss ko naman yung isa pang method sa pagkuha ng weight. Ito nga ay parang medyo shortcut na eh. Shortcut na siya sa pagkuha ng weight. So mapapansin ninyo na kapag mas mataas ang number of measurements natin, mas mababa yung weight. Tapos mababa yung number of measurements, mataas ang weight. Ang magiging indication niyan, pagtaas ng weight, ibig sabihin mataas yung makukuha niyang value from our error. So makikita natin na kapag mas madami ang ating number of measurements, mas precise, mas magiging precise ang ating value, so mas mababa yung possible adjustments lang sa kanya. So paano na natin siya i-distribute? Balik tayo dito. Ito ang gagamitin nating formula. Nasaan na ako? Ayan. So again, establish tayo ng isa pang column for the correction. So ang ating C equal to percent core over summation ng percent core. Ang ating weight times yung error. So direct substitution natin for angle A is equal to 6, which is the weight, over the summation ng weight, which is 26, times 60 minutes, which is equal to 13.84 minutes. This will just be the same for our angle A and angle A, angle B, and angle C, and makukuha natin ang mga values na yan. Try nyo din siya sa calcu para anong tawag dito? Para makita nyo yung kanyang kalalabasan.
Okay na, nakuha na. So, ang tanong natin is, ano ang most probable value or ang ating adjusted value for angle A? Siyempre, para mawala yung 60 minutes natin dahil labis siya para mawala ang ating 60 minutes kasi labis tayo ng 1 degree or 60 minutes, isusubtract natin yung gathered value natin sa ating correction. So, ano ang corrected angle natin for angle A? Please raise your hand if you want to, anyone. Please raise your hand if you want to answer. Yes, Miss Lunar. 27.16 po. 27.16 ba ang tamang sagot? How about the others? Nag-agree pa kayo sa sagot ni Miss Lunar? 27 point ano daw? 27 point 27.16. So, tama ba ang sagot ni Miss Lunar? Pahingi naman ng confirmation from our other classmates. Sino papalag dyan? Forty degrees, 46 minutes, and 9.6 seconds daw, sabi ni Miss Vertusio. So, ibang sagot naman yan with Miss Lunar. So, agree ba kayo sa sagot ni Miss Vertusio? Oh, paano mo kinuha, Miss Vertusio, ang 40 degrees, 46 minutes, and 9.6 seconds? Ano po, 41 degrees minus 0 degrees and 13.84 minutes. Yun po. Ganun mo na agad siya in-input sa CalQ? Opo. Ayan, so, anong ginamit mo? Nagamit mo ba yung, ginano ba tong DMS button ng CalQ? Hindi po, yung ano po, yung bilog po, tas apostrophe po. Ayun nga yun. Ayun yun. Yung DMS. Yung DMS button. So, ayun, ginamit na niya yung parang pinaka-shortcut na way sa calculator. So, ito nga, ituturo ko nga sa inyo kung paano gamitin paano madaling mag-input ng ating values sa ating calculator kapag degree, minute, seconds na form.
So alam na ba ng lahat kung paano? Kailangan pa bang ituro? Yung iba alam ba kung paano gamitin si degree, minute, seconds na function sa calculator? Thumbs up nga if marunong na ay meron pa palang mga hindi marunong. Okay lang naman, di naman siya commonly nagagamit talaga. So, eto wait lang. Hanap tayo ng picture ng calculator. So, nakikita na ba ang ating calculator? Ayan. Ayan, ito. Kapag degree, minute, seconds tayo, ang form na yan is usually the degree, tapos ang sign is ito, degree pa din, minute, ito, parang single quote, and the second, naka-double quote. So, makita dito sa calculator natin, itong sign na to. Which is, ito. Kita na ba sa calculator? Kita ba sa calculator? Ayan. So, ano lang, para makuha si most probable value ni angle A is ensure nyo muna na itong mode nyo is naka-degree. Okay? Naka-degree. Para kahit, kunwari, naglagay ka dyan ng 41, tapos kahit hindi mo nalagyan ng degree sign, considered na yan as 41 degree. So, input nyo lang is 41. Again, kahit hindi napindutin, kasi degree na naman siya minus. Ang kailangan natin is 13.84 minutes, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa siya umabot ng 1, 0 dito. Pindot itong button na to. Pindot yan. Parang ganyan. Tapos, sunod is 13.84. And pipindutin nyo ulit siya. Kasi pag hindi nyo pinindot yan, magkakaroon kayo ng syntax error, if I'm not mistaken. Okay. Ayun, tama. Kapag hindi nyo pinindot ulit si degree, minute, second button is magsi-syntax error kayo dito sa dulo. Naintindihan? Okay ba tayo doon? So basically itong button
button na to is just to say ganyan ang magiging itsura niya. Saka pag in-operate yung pag-enter niya siya, lalabas. Anong lalabas na sagot? Enter niyo siya sa CalQN, anong lalabas na sagot? Hindi na to kasali. Hindi kasali to. Ayan, 40.7685. And para makita kung ano ang kanyang DMS form, pindot lang ulit. Pindutin nyo lang ulit itong button na to. Ayan. Para makuha nyo ang kanyang DMS form. Okay na? Nakita na ba? Ayan. So, balik na tayo. So, ang ating corrected value for angle A is 40 degrees and 46.16 minutes, or itong ang sagot ni Miss Virtusio na 40 degrees, 46 minutes, and 9.6 seconds. So, kung ano bang tawag dito? Magtaka na kayo kapag 27.16 yung naging sagot ninyo. Kasi 1 degree lang yung error. 1 degree yung error. Tapos, ang adjusted mo ay 27.16 degrees. Ang laki ng nabawas niya from 41 degrees, more than 1 degree. Okay? So, with that, dahil nasagot na natin si angle A, pakisagot naman si angle B. Ano ang ating corrected angle or most probable value for angle B? Ayan, dahil marunong naman na kayong mag-DMS method, ang sagot na natin dyan is DMS form nyo na rin. Okay? Angle B is 76 degrees, 48 minutes, and 27.6 seconds daw. So, ayan na nga ang ating corrected angle B. So, next naman is si corrected angle C naman. So, kung nag-aano kayo dito sa decimal na to is i-convert nyo lang ang 0.46 minutes. Papuntang seconds. So, angle C. Corrected angle C. Ayan, 62 and 22.8 seconds daw.
So dahil dyan, may tama kayong lahat. Grabe, ang tama nyo. Ang lalaki ng tama nyong lahat. Ayan. So marunong na kayong mag-adjust ng ating mga weighted measurement. Ano, ba't nawala yung mga sumato-katawa kanina nung tinanong kong marunong na? Yes, Mr. Brignosa. So, dun sa Yes. Oo, kasi kung hindi pa siya umabot ng 1 degree, edi 0 yung i-input nyo sa inyong degree. Kasi 'di ba ang nakalagay nating correction dito is naka-minutes pa lang siya. Hindi siya umabot ng 60 minutes or 1 degree. So ang pagkaka-input natin sa kanya muna is same order, degree, minutes, at saka seconds. So 0 degree, 13.84 minutes. 0 degree, 11.54. Ang kapag naman kunwari, ang nakalagay lang dyan ay 30 seconds. And then 0 degree, 0 minutes, 30 seconds. Okay? Nasagot ko ba yung tanong? Ayan, any other questions? Wala na? Sure kayo ha? Wala na kayong tanong. Ay, patingin muna pala kung marunong na mag-adjust ng weight and measurement. Thumbs up if marunong na. Thinking emoji kung pinaprocess pa. Thumbs down if wala, hindi pa. Ayan, buti naman. Good to know naman po. Dahil dyan, ito, problem para sa inyo. Interior angles of a quadrilateral are as follows. For angles, A, B, C, and D, ang values 92, 88, 71, and 110. With number of measurements of 2, 4, 36 respectively. And the first question, hindi na pala first question, lahatin nyo na ang pagsosolve. Ano ang corrected values nilang lahat? So, kaya na? Tingin nga ng mga tapang ataw dyan. Kaya na? Pa-thumbs up react naman. Lang, nawala yung mga thumbs up reactors ko dyan. Biglang hindi na kinaya. So, i-try nyo muna siya. Tapos, input na lang sa ating income messages ng inyong final answers in DMS form as well.
Ayan. So, okay na. So, ayan. Meron na tayo mga kasagutan na nagaganap. So, first of all is we need to compute our error. So, dito. Ang sum of our interior angles para sa isang lateral is, we all know it is 360 degrees. But if we add our given angles, we will in a value of 161 degrees. So, ang error natin is, ayan, forgive my typographical error, but this must be 361 over minus 360, which is still 1 degree naman, or 60 minutes. Afterwards is, kukuhanin natin ang ating weight. Ayan. So, mapapansin nyo, dito sa method na to is hindi ko kinuha ang LCM ng mga trials. Ang ginawa ko, kinuha ko lang yung nitong number of measurements natin. So, ang reciprocal ni 2 is 1/2, reciprocal ni 4 is 1/4, 3 is 1/3, and reciprocal ni 6 is 1/6. So, kung ano man yung reciprocal nila is yun na kanilang magiging weight. Ang ini-indicate lang din yan that the weight is proportional to the number of measurements. Okay tayo doon? Nagets ba kung paano ginawa itong method ng pagkuha ng weights na to? Isa pa ba? Ulitin ko. Ano, ulitin natin? Or, ulitin daw. So, dito sa method na to is, kinuha natin, hindi natin kinuha si LCM, but ang ginawa lang natin para na ma-determine ang ating weight is to get the reciprocal nito. So, ang reciprocal ni 2 is 1/2. Reciprocal ni 4 is 1/4. The reciprocal of 3 is 1/3. And 6 is 1/6. So, kung ano naman yung lumabas dito, ito na yung weight niya. 0.5, 0.333, 0.167. Or kahit itong mismong value na to ang gamitin na ninyo. Tapos, pag-i-add natin sila, is na summation ng W, which is 1.25. Okay na tayo. Yung iba, okay na? Hindi pa ba okay sa iba? So, i-try natin i-extend tong solution na to para malaman natin na hindi naman siya nagkakaiba. Yes, Mr. Agbulos. Any question? Sir, ask lang po. Kailan po gagamitin yung sa LCM po and yung ito pong reciprocal? Kahit ano method, pwede nyong gamitin. Pareho lang ang lalabas na sagot dyan. Okay? Ito ay parang siya yung parang mas traditional na method. Tapos yung kabila naman is parang more convenient na method kasi ma-assure natin na whole numbers yung lalabas. Kasi dito kita nyo to. May mga decimal fractions tayong na-encounter. Unlike dun sa previous problems na puro whole numbers ang ating weight.
Okay tayo doon. Ayan, if okay na, ituloy na natin ang ating solution. Ayan, so for the correction, same pa rin naman. Correction natin is equal to weight over summation ng weight times the error. And direct substitution natin, so 0.5, ang ating summation ng W is C, 1.25, at yung error na 60 minutes. And it will yield 24 minutes for angle A, 12 minutes for angle B, 16 minutes for angle C, and 8 minutes for angle D. So, kahit aling method po ang gamitin ay pwede yes. Gusto nyo, gawin nyo yung una muna. Tapos i-counter check nyo gamit yung sunod na method para siguradong tama ang ginagawa nyo. So, for our corrected value of angle A, since again labis ng 1 degree, babawasan natin itong mga values na to. So, for angle A, 92 degrees minus 24 minutes is equal to 91 degrees and 36 minutes. Dire-diretsohin na natin. Angle B, 88 degrees minus 12 minutes is equal to 87 degrees and 48 minutes. Angle C, 71 degrees minus 16 minutes is equal to 70 degrees and 44 minutes. And for angle D, it is 110 degrees minus 8 minutes, which is equal to 109 degrees and 52 minutes. So, okay na tayo doon. Any questions when it comes to the adjustment of weighted measurements? Five, 4, 3, 2, 1. Ayan, mukhang wala namang tanong. Move na tayo. Sunod pa. Dami nating na-discuss na formula. Hindi natin pwedeng hindi i-apply yan lahat. Sample problem 5. The base and altitude of a triangular lot were measured to have certain probable errors of 314.6 plus minus 0.16 and 92.6 plus minus 0.14. Compute the probable error of the resulting computation. So, pag nakita kayo ng ganitong problem, anong klaseng formula ang gagamitin natin? Ayan, sabi ni Miss Lunar, ano daw, error of a product daw, nag-a-agree ba kayo sa kanya? Error of a product ba yan? Oh, sabi ni Miss De Castro, error of a sum daw. Ano ba talaga? Suntukan nga muna kayong dalawa kung sinong manalo, yun ang gagamitin natin formula. Okay. Sorry. So, meron daw tayong
triangle, kunwari pantay ang ilalim niyan. Ang ilalim daw ay 314.6 plus minus 0.16 at ang height naman ay, or ang altitude is plus minus 0.14. Ayan. So kapag kaganyan, ilagay natin ang ating mga given. So si 300, the base natin is 314.6, height is 92.6, error at our base is plus minus 0.16, and our error in height is equal to plus minus 0.14. So pag may ganyan tayo, our problem involves error of a product. So tama si Miss Lunar. So knowing that, we're gonna be used, kasi meron tayong meron tayong figure, meron tayong geometry na nabuo. Ay, kalat naman. Meron tayong geometry na nabuo. May base at height tayo. May shape na nabuo. So, most probably area ang gagamitin natin dyan. So, with that in mind, compute our total area or probable error. Or yung error of a product niya. Ayan, nagsosolve ba ang everyone in the house? Anong sagot? Mr. Andal, 46.47 degrees. Daw, bakit naman degree ang ating dito? Parang nasobrahan naman tayo sa pagkakadegree kaninang sample problem. Nasa area na tayo. No. Agree ba kayo sa sagot ni Mr. Andal? Maliban na lang doon sa degree na unit. Ano na?
Okay na, may papalag pag sasagot ni Mr. Andal. Thumbs down nga kung wala na. Thumbs up if nagsosolve pa. Gising pa ba ang mga OAT na ito? Gising. Mag-ingay nga. Mag-ingay nga ang 3101 dyan. Go. Ito na ang tanong. Agree ba kayo sa sagot ni Mr. Adal? 46.47 ay hindi basta 46.47 ang lobas na value. Nag-agree ba kayo sa kanya? O diba, biglang nawala yung mga nag-iingay kanina. Yung mga nag-react kanina, biglang nawala silang lahat. Ayan, so sige, ano natin, i-solve natin. So, E sub total natin is equal to plus minus square root ng base times the error in height squared plus the height times the error is squared. O, direct substitution lang yan. And with those values substituted to the formula, we will get the E sub total, which is equal to plus minus 46.47. Yung value ni Mr. Andal, ang unit naman natin dito is hindi degrees, hindi din siya unit, hindi katulad nung kaninang mga values is pag walang unit is hindi na natin nilalagyan. So dito, dahil in the second degree ang ating sagot, it be 4 unit. Okay tayo doon. Ayan. So, pag tinanong ko, ano ang range ng area na pwedeng mangyari dyan? So, syempre, kunin nyo muna si area dyan, which is 1/2 base times height. Tapos, kung ano mang makuha nyo dyan, area plus E total, and area minus E total. So, ayan yung range ninyo. So, ang magiging sagot nyo dyan is from to blah, 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 blah. Kung ano man to, at kung ano man ito. Okay tayo doon. Pag range ang hinahanap ko. Or kapag range yung hinahanap ng problem. Any questions? Kung wala naman tanong. Sabi naka 2 hours na pala tayo. Next question. The following sides of a rectangle and its probable errors are 120.4 plus minus 0.04 and 360.5 plus minus 0.08 respectively. Compute the probable errors of the sum of the sides or the perimeter of the rectangle. So ano naman ang gagamitin natin dito? Mayroon ka mga sides of rectangle at perimeter ang pinapahanap sa iyo. Ano naman? Anong formula naman ang gagamitin natin?
Ayan. Error of a sum ang gagamitin nating formula. So, kung alam nyo ng error of a sum ang gagamitin natin, go and solve for the probable errors. Error lang pala, isa lang. Compute the probable error of the perimeter. Ano ba ang formula natin ng error of a sum? E sub total is equal to plus minus square root ng probable error 1 squared plus probable error 2 squared plus so on and so forth plus PE ng last trial squared. So, ayan. If yun na yung formula natin, pwede nyo nang makuha si total error. Ayan, may sagot na naman si Mr. Andal. 0.126. Pareho ba kayo ng sagot kay Mr. Andal? Thumbs up nga if pareho ng sagot. Thumbs down if hindi pa pareho ng sagot. Yung thinking emoji nga dyan if nagsos pa or tulala pa. Paki-input na po ng mga sagot natin sa ating in-call messages. Ayan.
Naglabasan na ng mga baho ay mga sagot. So sabi ni Mr. Benyosa, ayan na. May magsusuntukan na naman tayo. Mr. Andal, Mr. versus Mr. Brenyosa, Mr. Carandang, Mr. Agbulos. Yan, daming magsusuntukan. Ayan. So let's solve this equation. Or let's solve this problem. Ayan, ang ating A subtotal is equal to plus minus squared ng PE1 squared, PE2 squared, PE3 squared, and PE4 squared. All are added. Bakit apat? Kasi meron tayong, ang given ay rectangle. Ilan ba ang sides ng rectangle? Apat. Diba? And ang hinahanap natin. So kung may perimeter ka dyan, may rectangle ka, tapos meron ka ditong side A, side B, side A, side B, and perimeter ang hahanapin mo, ibig sabihin, susukatin mo to, and susukatin mo ulit to, tapos susukatin mo to, and then susukatin mo ulit to pabalik. So, apat ang gagamitin natin. So, substituting our probable error, 0.04 and 0.08, ayan, 0.04 squared plus 0.08 squared plus another set of 0.04 squared and 0.08 squared. And that will give us plus minus square ay plus minus 0.126. So, okay na tayo doon. Yung mga nagsagot ng 0.089, okay na? Alam na kung saan nagkamali. So, ayan. Kung alam niyo na kung saan kayo nagkamali. That will conclude our discussion for the first topic. Ayan. So, are there questions from the